وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ang lahat ng papuri ay naukol sa Allah at naway tampok ng Allah ang kanyang biyaya sa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At naway magtamo ng awa, kaligtasan at gabay yaong mga sumasampalataya sa kaisahan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa huling oras. Ang lahat ng papuri ay inuugol ko sa Allah. Magpasalamat tayo sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat naiipon pa tayo sa magandang araw ng Jumu'ah. Magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat naiipon pa tayo at nagsasama-sama pa tayo sa isang magandang masjid. Sapagkat mayroong mga Muslimun, may mga Muslim, wala na silang pagkakataon na makapagsala sa magandang masjid. Alam niyo ba ang aking ibig sabihin? Yung mga kapatid natin sa Gaza, Palestine, na dinurog na binombaan ang kanilang mga magagandang masjid, ay pagkaraang madurog, ay doon sila nagsasala sa nasabugan ng bomba ng mga masjid. At nakikita natin ito araw-araw sa social media. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, sa atin ay magaganda ang masjid. Alhamdulillah. At katulad ng ating binanggit, mayroong mga Muslimin, hindi sila nakakapagsala sa magandang masjid. At kasabay ng pagsubok sa kanila ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang pagtitiis na magsambahayan, magsala sa mga durug-durug na masjid, kasabay na rin ang pagkauhaw. Wala na rin silang mainom na malinis na tubig sapagkat pinutol lang sa kanila ang mga malilinis na tubig ng mga Hudyo. At ganoon din, halos wala na rin silang makain. Sapagkat pinaligiran ng mga Hudyo ang mga hudud, ang mga hangganan, ang mga boundary ng Gaza, Palestine. Kaya ang mga pagkain, ang international aid, hindi makapasok mula sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Sinasabi ko ito mga kapatid sapagkat ako mismo nakapunta ako sa lugar ng Palestine. At nakapagsambahayan ako sa mga magagandang lugar sa Palestine. At ako rin ay nakapagsala sa Masjidul Aqsa sa awa ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay naiipon pa dito at isama na lamang natin sila sa ating mga dua, sa ating panalangin. Sa araw na ito, ibig kong ibahagi sa inyo ang isa pang napakamagandang khutbah, na ang khutbah na ito hindi naririnig sa mga ibang mga lugar o sa ibang mga masjid. At ito ay ukol din sa isang barakah at mahiwagang lugar, bansa ng mga Muslimin. Bago pa man yan, bago ko ipagpatuloy ang aking khutbah, nais kong humingi sa inyo ng paumanhin na ang khutbah ko ay Tagalog at hindi Maranao.
Sapagkat hindi po ako nasanay maranaw, hindi po ako marunong mag-khutbah ng maranaw. Pasensya na po kayo. Ngunit ako po ay legit na nakapag-aral at nakapagtapos sa gitnang silangan sa Jordan. Legit po na nakapag-aral, nakapag-graduate, nakapagtapos. At dahil lamang sa isang imbitasyon, tinugunan ko ang khutbah ngayong araw. Buong maharlika na pagkhutbahan ko, maliban na lamang sa masjid ng banda. Hindi ko na pagkhutbahan sa loob ng 45 years. Sapagkat dito po kami tumubo, dito kami nanirahan simulat sa pool. At ako'y nagpapasalamat sa isang imbitasyon mula kay Sultan Mokhtar Pangandaman na kung hindi siya ay hindi po ako magkhutbah dito. At yan ay dumaan din sa inyong imam, Imam Nasib. Ukol sa lugar na pinagpala ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merong binanggit ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa loob ng Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Ila al-akhir ayah. Sinabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, luwalhati sa Kanya na pinapangyarihan niyang makapaglakbay ang kanyang lingkod mula sa Masjidul Haram, masjid sa Makkah, patungo sa malayong masjid sa Masjidul Aqsa, at pinagkalooban namin ng biyaya ang pumapaligid dito. Yan ang sinabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sinabi ng ating mahal na sugo, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang dua, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah, aming Panginoon, pagkalooban mo ng biyaya ang aming Syam at ang aming Yaman. Ang lugar ng Syam na sinasabi natin, babanggitin natin sa khutbah na ito, ang lugar ng Syam, pinagpala ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang mga lugar na ito, ano ang lugar na ito? Lugar ng Syria, lugar ng Lebanon, lugar ng Jordan. At ang mga lugar na ito, pinagpala ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat ito ay napapaloob sa tinatawag na bansang Syam. Syria, Lebanon, Jordan, Palestine. At sinabi ng Allah, dinaiya ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga lugar na ito. Hindi po malayo sa inyong kaalaman ang nangyayari sa umma ngayon, mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam. Kung titignan natin, bawat isa sa atin mayroong social media. Sa panahon ngayon, mayroong cellphone, mayroong social media, mayroong Facebook account, mayroong YouTube, at araw-araw, oras-oras, minuto binubuksan natin ito. At nakikita natin ang pangyayari sa ating mga kapatid na isang taon nang nilulusog, inaaway, pinagpapatay ang mga kapatid natin sa Gaza, Palestine. Ngunit ibukod natin ang Palestine sa usapan ngayong araw na ito. Ang usapan po natin ngayon sa araw na ito ay tungkol sa Syria. At nakita natin sa social media na pagkaraan ng 50 taon, 50 years, na pang-aapi ng kapwa sinasabi mga Muslim, ang bansang Syria pagkatapos ng isang linggo ay naging malaya na. At mayroong mga ulat na nagsasabing mayroong tinatawag na pangkalahatang libingan kung saan inililibing ang mga Muslimin dahil lamang sa kanilang panata at dahil lamang sa kanilang mga paniniwala. At nakalibing doon ang mahigit 100,000, 100,000 inilibing doon sa tinatawag na mass grave, libingang pangkalahatan, sapagkat pinapatay ang mga Muslimin doon ng mga taong nagsasabing sila rin ay mga Muslim. At maliban pa doon, pinagdadakip sila, at kapag ikaw ay dinakip, hindi lamang 10 taon, kung mahigit 20 taon, ikukulong ka sa ilalim ng lupa at kailanman hindi mo na masisinag ang liwanag ng araw. Hindi mo makikita ang sinag ng araw sapagkat lubos na kadiliman. Lubos na kadiliman ang matatamasa mo sa ilalim ng lupa kung saan ikaw ay inilibing, kung
saan ikaw ay kinulong dahil lamang sa paniniwala. At ang mga Muslimun sa Syria, 50 taon nilang tiniis ang pang-aapi na ito mula sa mga taong nagsasabing mga Muslim. Ngunit isang araw at 1 linggo lamang nakalipas, nawala ang kanilang pinuno, lumayas, tumakbo, at umalis ang kanilang pinuno isang araw. Nagising sila na sila ay malaya-malaya at yun ay mula sa ni'ma at habag ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanila. Anong lugar ito? Lugar ng Syria. Lugar ng Syria. Ano ba ang Syria? Hindi natin alam ang Syria. Ano ang kasaysayan ng Syria sa ating pananampalataya? Hindi ba natin alam na pagkaganda-ganda ng kasaysayan ng Syria sa pananampalatayang Islam? Bahagian ko kayo ng magandang pangyayari sa Syria. Ang Syria ay lumang lungsod. Lumang lugar na ang lugar na ito, ang kanyang kapital ay Damascus. Ang kanyang kapital ay Damascus. Ang lugar ay Syria. At ang lugar na ito, mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam, kung alam lamang natin, ito na ang pinakamagandang lugar na puntahan. Napakagandang puntahan ang lugar ng Syria. Ang klima nito, ang mga tao nito, at lalong-lalo na kung tutugunan mo, pag-aaralan mo ang kasaysayan, napakaganda. Sapagkat mayroong dalawang pangyayari na naging maganda ang Syria sa kasaysayan ng Islam. Ano yun? Ang lugar ng Syria, mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam, sasabihin ko muna sa inyo na ito ay lugar ng kalakal, pakikipagkalakalan, pakikipagnegosyo, trading. Kumbaga sa atin sa Pilipinas, sa Maynila, ang ating mga kalakal, ang ating mga produkto, ang ating mga paninda nanggagaling sa Maynila, nanggagaling sa Baclaran at Divisoria. Nauunawaan yung aking sinasabi. Noong panahon ng mga Arabo, panahon sa Makkah at Madina at sa gitnang silangan, ang kapital na tinatawag natin na kalakalan ay ang Syria. Damascus, Syria. Saan sila kumukuha ng produkto? Saan sila kumukuha ng kanilang paninda? Kinukuha nila sa Syria, sa Damascus. At pagkaraan, pagkuha sa Damascus, dadalhin sa Makkah, ibebenta naman sa Makkah. Ngunit dalawang pangyayari, mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam ang nagpaganda sa lugar ng Syria at ito'y naging bantog. Ano yun? Unang-una pa doon, mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam, alamin niyo na 2 beses ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay personal na pumunta sa Syria, Damascus. Ang maliit-liit pa, bata-bata pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay sinama ng kanyang tiyuhin, si Abu Talib, sinama siya papunta sa Damascus, Syria. At yan ang tinatawag natin na papuri sa lugar ng Syria. Mismo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumapak sa lugar ng Damascus, Syria. At nang nakita ng isang bonghe si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinayuhan niya ang kanyang tiyuhin na si Abu Talib at sinabi sa kanya na ang batang yan ay mayroong tanda ng pagkapropeta, kaya pag-ingatan mo siya. At ipinayo sa kanyang tiyuhin na si Abu Talib na dalhin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pabalik ng Makkah sapagkat mayroong mga tao ibig patayin ang ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit dapat yung alalahanin at tandaan na sa panahong bata-bata pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay hindi pa tinaguriang huling propeta. Hindi pa po siya tinatawag na propeta. Kaya naman yan ang unang kasaysayan ng Syria sa ating pananampalataya.
pagpunta ng ating banal at mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lugar ng Syria. Pagkaraan, ano ang sunod na kasaysayan na uugnay sa atin sa bansang Syria? Sa ikalawang pagkakataon, mga mahal sa kapatid, mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tumungong muli sa lugar ng Syria. Ito ay sa pamamagitan ng kalakalan, ngunit kakaibang kalakalan, sapagkat mayroong byuda, mayroong napakayaman at napakagandang irog. May isang napakagandang babae na naninirahan sa Makkah at siya ay kilalang kilala, siya ay negosyante, siya ay milyonarya, at siya ang tinatawag na magiging asawa o magiging kadibdib ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang iba kundi si Khadijah. Nang nabalitaan ng mga Quraysh na mayroong karavan, mayroong kalakal na dadalhin at kukunin sa bansang Syria, naghanap si Khadijah ng mapagkakatiwalaang lalaki at marunong sa negosyo. Madaling salita, natagpuan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang mahusay at mapagkakatiwalaang lalaki sa larangan ng negosyo at pakikipagkalakalan. At nang siya ay piliin ni Khadijah, ipinagkatiwala sa kanya ang kanyang negosyo upang ganun ay dalhin sa Syria at kumuha ng mga produkto doon. At yan ang tinatawag natin na nauugnay sa ating kasaysayan na ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tumungo sa Syria ng 2 beses at ang kanyang pagbabalik, siya ay kumita ng mahalaga at malaking kita at binantog siya sa kalakarang Yahud. At sa huli, hindi lamang negosyo at kita ang natamo ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagkus ang Propeta sallallahu alaihi wasallam kalaunan na pangasawa niya ang pinakamayaman, ang isa sa pinakamayaman sa Makkah, at yun si Khadijah radhiyallahu anha. At nang pakasalan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kailanman sa kanilang panahon ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi nangasawa ng iba maliban na lamang si Khadijah. At mula kay Khadijah nagkaroon sila ng mga anak, si Fatima, Kulthum, si Ruqayyah at iba pa. Pinagkalooban sila ng pamilya ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. At pinagkalooban ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mapagkakatiwalaan, sapagkat sa unang pagkakataon nang nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Jibril, agaran ito umuwi at pinaabot ang kwento, ang balita na nakita niya ang anghel ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. At agaran sa pagkataon ni Khadijah, suporta ang binigay nito at siya ay nagsyahada kasama ang mga pamilya at ang mga anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang bagay na ito ay naging bunga ng paglalakbay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tinatawag natin na lugar ng Syria. Yan ang kasaysayan. Pagkaraan na kasaysayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maraming mga sahaba ang tumira sa Syria. At ang Syria naging kapital ng pananampalatayang Islam, sapagkat nawala ang mga khalifa sa Madina. Nawala si Abu Bakar, si Umar, si Uthman, at si Ali naman. Siya ay naging pinuno, naging khalifa sa lugar ng Iraq, Kufa, Iraq. At pagkaraan
sahabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an, at siya ay pinupuri natin at siya ay minamahal natin sapagkat siya ay mahal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At higit pa doon, siya ay minahal ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang itinaga sa loob ng Quran radhiyallahu an wa radu an. Kaya sinabi sa ating pananampalataya na ang mga tao ito, sila ay namuno sa Islam. Mula sa ating kasaysayan, nabuhay ang mga kalifa sa tinatawag natin na Damascus, Syria. At doon din inilibing ang pinakamahusay na general ng Islam sa Syria. Tinatawag natin na Khalid bin Walid. Yan ay sahabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang bansang Syria, dito nabuhay ang mga ulama. Katulad ni Shaykhul Islam Ahmad ibn Taymiyyah. At mula rin sa dugo ng Syria ay umusbong ang kilala at bandog na Imam Ahmad bin Hanbal Ash-Shaybani. Ang Shayban, isang lugar sa Syria, at dyan nagmula ang dugo ni Imam Ahmad bin Hanbal Ash-Shaybani mula sa madhab ng Hanabila. At maliban pa doon, isang ulama rin, isang alim, isang shaykh ang nabuhay at nagmula sa mga dugo ng mga Syriano. Sino siya? Mula sa Hanafi, sa mga Hanaf ay si Sheikh al-Imam Muhammad bin Hasan Ash-Shaybani. Muhammad bin Hasan Ash-Shaybani, isang estudyante ni Imam Abu Hanifa, at mula siya sa lugar ng Shayban, ang tinatawag natin na napakagandang lugar ng Syria. Ngunit isa pa doon, mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam, merong isang sahabi, merong isang disipulo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na namuno sa lugar ng Syria, at siya ay mahal na mahal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino itong sahabi na ito? Walang iba kundi ang kinasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng lugar, Bilal bin Rabah. Sa ating panahon, kapag meron nag-aadan, ang tawag natin Bilal. Sinong magbibilal o sinong mag-aadan? Yan ang tawag natin kapag tayo ay nagdarasal, kapag tayo nagsasala. Sinong mag-aadan? Sino magbibilal? Ngunit ang Bilal, yan po ay pangalan, yan po ay sahabi, yan po ay tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkaraan ng kamatayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakataliyag at pinakakilalang muadzin si Bilal radhiyallahu anhu, nang namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kailanman ay hindi na siya nag-adhan. Hindi na nag-adhan si Bilal radhiyallahu anhu. At umalis siya sa Madina, at siya ay tumira sa anong lugar? Siya ay tumira sa Damascus, Syria. Anong dahilan na paglisan ni Bilal ibn Rabah? Anong dahilan bakit siya ay umalis? At bakit siya tumigil sa pag-aaral? Ito po ay napakasimpleng tanong at kasagutan. Ito ay dahil siya ay lumikas, umalis sa Madina, sapagkat lahat ng lugar, lahat ng mga kalsada, lahat ng mga puno, lahat ng mga kabundukan sa Madina, nagpapaalala sa kanya, sa kanyang pagmamahal sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay emosyonal kapag naririnig niya at nakikita niya ang mga lugar na ito, sapagkat nagpapaalala sa kanyang pagmamahal sa mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At siya ay tumigil mag-adhan. At bakit siya tumigil? Sapagkat tuwing siya ay nag-adhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, hindi niya kinakaya na banggitin ang pangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa adhan. Siya ay nayayanig kapag pinabanggit niya ang pangalan ng Muhammad, sapagkat yan ang huling sugo ng Allah, yan ang minamahal niya. Kaya siya ay huminto sa pag-aaral. At katulad ng aking nabanggit, siya ay nagpakalayo-layo at siya ay nanirahan sa Syria. Sa panahon ni Abu Bakar, siya ay nagpakalayo-layo.
Ngunit sa panahon ni Umar, siya ay inimbitahan. At siya ay inimbitahan mag-adhan. Ngunit si Bilal kailanman mula nang nawala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay wala na siyang lakas ng loob na mag-adhan. Katulad ng ating nasabi, hindi niya kayang banggitin ang pangalan na Muhammad, sapagkat nagpapaalala sa kanya ng kanyang lubos na pagmamahal sa ating dakilang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit nang siya ay nasa Madina, dumating sa Madina, agaran niyang pinuntahan ang libingan ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nang siya ay lumapit sa libingan ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroong dalawang mga apo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lumapit sa kanya. At kilala natin sa kasaysayan ang dalawang mga apo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Hasan at si Hussein. At nang nakita niya si Hasan at si Hussein, niyakap niya mga ito, sapagkat alam niya na ito ay dugot naman ng anak ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nang siya ay kinausap ni Hasan at Hussein, sila ay may munting kahilingan. Sinabi nila, "Ya Bilal, mayroon kami munting kahilingan mula sa iyo." At ano ang munting kahilingan na ito? Ito ay agarang ipagkakaloob at ibibigay ni Bilal radiyallahu anhu. Dahil nga hindi niya kayang tanggihan ang dalawang apo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Hasan at si Hussein, sapagkat alam niya na ito ay dugot laman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ano ang sinabi ni Bilal? Ano ba ang inyong kahilingan? Ang kahilingan nila ay marinig nila ang azan ni Bilal radiyallahu anhu, katulad ng pag-aazan niya sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat ang azan na ito, ang kanyang boses, pagpapaalala sa kanila sa panahon nang nabubuhay pa ang dakilang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa panahon yun, mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam, natipon ang mga sahaba, naipon ang mga tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang mga disipulo, ang kanyang mga tagasunod, upang pakinggan ang azan ni Bilal radiyallahu anhu na siya ay nagmula pa sa Syria at pumunta sa Madina. At nang tumayo na si Bilal radiyallahu anhu upang ipanawagan ang azan ng tanghali, siya ay nag-azan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." At ang mga tao doon ay nag-iyakan. Nag-iyakan ang mga tao doon sapagkat naalala nila ang panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nang sabihin ni Bilal radiyallahu anhu, "Ashhadu an la ilaha illallah," lalong yanig na yanig ang mga tao, "Ashhadu an la ilaha illallah." At nang kanyang banggitin, "Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah," ang mga tao, lubos silang nag-iyakan sapagkat napatig nila na tunay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nabuhay at nagbahagi ng mensahe ng Islam. "Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah," nayanig si Bilal at nayanig lahat ng tao sa Madina, ang lahat ng mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat walang piniling Bilal ang mahal na sugo maliban na lamang kay Bilal radiyallahu anhu. At tunay na minahal ng Propeta Muhammad si Bilal radiyallahu anhu, sapagkat kahit saan pumunta ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasama niya ang kanyang mahal na sahabi si Bilal radiyallahu anhu. Kaya ganun na lamang mga